Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking channel. Doon sa mga first time na makarating dito sa channel ko, ako si Attorney Elvin. And tayo nagdi-discuss ng mga tungkol sa batas na maaaring makatulong sa ating mga taga-subaybay. At kung sa tingin ninyo na makakatulong, you can share with your friends, mga kasama sa trabaho, kapamilya. Okay, ang pag-uusapan natin ngayon, nakalagay na sa topic, kung ang preventive suspension ba na lumagpas sa isang araw or lumagpas sa 30 days kahit na isang araw lang ay illegal dismissal na. Ang sagot, yes. Pero dapat marinig din ang aking paliwanag pagkatapos ng ating mga pasakalya rito. No? Titingnan ko kasi dito yung ibang mga comments. Ano? Okay. Ganun na nga. Paalala lang sa mga nanonood sa atin na ang ating channel is information sharing. We are not into any partisan advocacy. Sa atin, we intend to enlighten people para malaman nila kung ano yung sarili nating pananaw, no, sa mga probisyon ng batas na tingin natin applicable sa ating pamumuhay, sa trabaho, lalo na kasi karamihan ng mga dinidiscuss ko rito, employment laws. Although of course, may mga minsan sinasagot tayo ditong issue gaya ng mga karapatan sa lupa, no? Mga claims like sa utang, small claims, no? And then yung mga iba, problema nila sa kanilang birth certificates, kung paano magpalit ng mga pangalan, no? Petition. So if you think na helpful sa inyo ang mga sinishare natin dito, you share with others also na baka makatulong sa kanila. Damage ng item. Okay. Tanong dito, paano kung nakadamage siya ng item na hindi naman sinasadya? So, na-damage na item, kung pwede siyang maging liable, pag-usapan natin sa susunod. Kapag ikaw ba nakadamage ka ng item sa trabaho or may na-damage na item sa trabaho, hindi sinasadya, no? Kung liable ba siya, pwede ba siyang singilin? Alright, so back to our topic. Lumagpas sa 30 days na preventive suspension. Recap muna. Ano ba yung preventive suspension? Okay, ang preventive suspension, yan ay isang hakbang na ginagawa ng employer para pansamantalang maalis sa trabaho ang empleyado na kinakasuhan niya, no? Dahil merong insidente na nangyari and yung empleyado ay involved. Upon investigation, sa kanya nag-focus yung investigation
And yung issue na pinag-uusapan, nagdudulot ng matinding threat, no? Seryosong banta, no? Banta either sa buhay ng may-ari, sa buhay ng mga namumuno, namamahala, or sa kawani, no? Kinatawan ng employer, representative na ibig sabihin. And then, pag malalim ang Tagalog, baliktad, ini-English natin para maintindihan natin. Kinatawan, di ba? Kasi kinatawan, representative. So, kailangan ko sabihin representative para maintindihan ang ibig sabihin ng kinatawan. Kasi parang malalim na siya, no? Bihira mo siya marinig na klaseng Tagalog sa panahon ngayon. Okay, yun. O kaya naman, ang banta ay sa property ng employer. Ang ibig sabihin, may banta sa mga pag-aari ng employer, ng kumpanya. Gaya niyan, kung patuloy na nandyan yung empleyado, baka magkaroon ng tuloy-tuloy na insidente ng nakawan at mawala sa ayos ang investigasyong ginagawa dahil magkaroon ng takipan ng kasalanan, yung mga taong iniimbestigahan, or merong magkakaroon ng tampering of evidence. Ganyan ang nature ng preventive suspension. It's not a penalty, take note, hindi yan parusa. Kapag inimpose sa'yo yan, nakatanggap ka niyan, hindi pa yan yung penalty. So, huwag kang magreklamo na biglaan, walang due process, walang bakit effective immediately. Hindi yan kasi ang required para sa preventive suspension, dahil ang preventive suspension is yung sinasabi nga ng term itself, preventive, no? It's a temporary measure, no? Hindi pa yan penalty. Ang suspension na counterpart niyan sa penalty is punitive suspension, no? Punitive, yan yung tipong suspension na ipinapataw kapag dumaan na sa masusing investigasyon at pagsusuri yung kaso ng empleyado, nag-NTE na, nag-reply na siya, nag-notice of conference na, tapos may decision, at ang decision hindi naman dismissal, kundi suspension lang. So that suspension being final stage after investigation is called punitive suspension. Penalty na yan. Yung preventive kasi, hindi yan penalty kasi, yun na nga, kailangan mo nang ialisin sa pwesto yung empleyadong inimbestigahan kapag may threat sa life or property ang kanyang ginagawa, no? Ano ba yung mga kaso na kadalasan naging subject of preventive suspension? Pagnanakaw, panloloko, pandaraya, estafa, mga ganon, fraud, yan, mga fraud cases. Tapos, yung mga incidents involving physical harm, threat na magkasuntukan, magkasaksakan, magkasakitan sa loob ng opisina. So, you have to put those involved in preventive suspension to prevent no, any further escalation of the incident that may lead to serious injury or people getting hurt in the situation. Mas lalo pang lumala ang problema. That's why preventive, diba? Preventive muna. That's the principle behind it, no? Parang status quo yan eh. Ngayon, sa batas natin, preventive suspension should not exceed 30 days as a rule, no? 30 days. Kapag ang HR nag-suspend, nakalagay dapat yan maximum of 30 days kasi it could be shorter than the 30 days. Pwede namang 15 lang.
kailan mo malalaman kung 15 or whatever number of days. It depends on the nature of your investigation, no? Kung ang nature ng investigation madali namang matapos, then it probably is shorter period ang kailangan. Kapag medyo mahaba, then probably sakto lang yung 30 days. Bakit? Ano-ano ba yung mga kasama sa 30 days na dapat i-consider? Of course, from that time, mga investigation, mag-prepare pa si HR ng NTE or notice to explain, and then iantayin pa yung reply or written explanation ng employee doon sa notice to explain. And then probably magtawag pa yan for a hearing or conference si employer, no? So tapos gagawa pa siya ng decision. So lahat ng ito pagkakasyahin for within the 30-day period. Ano ngayon ang mangyayari after 30 days, no? So lahat yan tatapusin within 30 days. So either ang mangyayari dyan, tanggal si employee, or may karoon ng penalty, masuspend siya or whatever, or ma-acquit siya, no? Kung hindi siya involved, then hindi siya guilty, then ma-acquit siya sa kaso. Yan ang mga possible na mangyari within the 30-day period. May mga pagkakataon na lumalagpas ang suspension, ang preventive suspension sa 30 days. Ano? Magugulat ko dyan, may mga nagtatanong sa atin sa comment section, Attorney, more than 30 days na kami naka-preventive suspension. Niha-niho, wala kami naririnig from the company. So, yan ba ay illegal dismissal na? Ang sagot natin kanina, yes, kung yan ay isang kung magiging constructive dismissal na siya, kung wala namang notice na in-issue na i-extend ang preventive suspension. So, constructive dismissal na yan. So, you can go to SENA, to DOLE SENA, no? Mag-file ka ng SENA request for assistance under the SENA proceeding. Then, yung final mo, constructive dismissal yon kasi lumagpas sa 30 days. Malinaw ang batas natin dyan na preventive suspension that lasts for more than 30 days shall be considered as constructive dismissal. So, illegal yon. Ngayon, may pagkakataon ba na pwedeng lumagpas sa 30 days ang preventive suspension nang hindi siya illegal? Pwede. Meron yun. Yan ang mga situation na in-extend ang preventive suspension that can be validly done sa Mariwasa Buiser versus Legardo. Yung mga ganong cases na dinecide ng Supreme Court, you can extend the preventive suspension legally, no? Kung hindi pa ma-conclude ang investigation within the 30-day period. So in that case, allowed yun. Ang required lang dyan na i-notify ni employer si employee of the extension of the preventive suspension and the fact na hindi pa tapos ang kanyang investigation. And of course, during the period of extension, may nasa payroll na si employee. Parang reinstated on payroll na siya. Nagsumasahod na siya although hindi siya pumapasok. But during the first 30 days na naka-preventive siya, walang sweldo yun. Okay? In the extended period, dapat may sahod siya kasi nakalagay sa batas. So, may notice at may sahod. May notice at nasa payroll reinstatement na siya. Halimbawa, in-extend, no? Gaya ito isang nag-comment dito, 8 days. Tapos, after ng extension, hindi pa rin pinabalik. Constructive dismissal na rin yun. Constructive dismissal na. Yun naman, yung mga discussion tayo dito sa video natin ng constructive dismissal. No, panoorin na lang ninyo kung ano yun. Yan isang illegal dismissal na pwede mong i-file, no, sa NLRC. So yun, pag lumagpas, constructive dismissal, take note. Ang tanong naman ng iba, ang 30 days ba dyan, ano yan, kasama sa Badwa Linggo or hindi, no? Ang ibig lang na sabihin, kung yan ba ay calendar days o hindi. Kapag sinabi mong calendar days, 30 days, kasama sa Badwa Linggo, holidays kasama yan sa bilang.
Okay, yan ang number of days na pinag-uusapan sa preventive suspension. Hindi working ha. Hindi working. Kasi kung ikaw si employer na nakikinig ngayon, wag ka mag-implement ng 30 working days kasi magiging constructive dismissal yan. Kasi lalagpas kayo sa 30 days na limit ng batas. Magiging parang 45 days na yun eh. Dahil siyempre in-skip mo yung Saturday, Sunday na under the interpretation of our courts na kasama yon sa 30 days na preventive suspension kasama sa bilang. So lalagpas kayo, magiging constructive dismissal ang preventive suspension na ginawa. Ganon din sa extension period, no? Kung mag-decide si employer na pag-extend, no, ng suspension ng kanyang preventive suspension ng kanyang empleyado. Now, kaya pagka nakita ninyo doon sa form, no, sa NLRC complaint form, sa mga videos ko pinapakita ko yung NLRC complaint form, may mapapansin kayo doon, illegal dismissal, dalawa ang options, actual or constructive, di ba? So kung nagkaroon ng preventive suspension, si employee, ang gagawin niya niyan, mag-fill out siya ng form doon sa illegal dismissal, iti-tick mark niya, tapos iti-tick mark niya ang constructive. Kasi he will be referring to constructive dismissal or on account of failure to reinstate within the 30-day period sa kanyang preventive suspension. So, ingat mga employers pagdating sa mga preventive suspension, bantayan ninyo yung period. It should be maximum of 30 calendar days. Kapag hindi pa na-conclude ang investigation within the 30 calendar day period, pwede mong i-extend yun. You have to issue a notice. Dapat in writing para may ebidensya, ha? Ganoon din si employee, to be fair, dapat makatanggap siya ng notice kasi para alam niya kung ano ang mga kailangan pa niyang paghandaan, no, sa kaso. Kasi at the end of the day, didepensahan niya yung sarili niya doon sa akusasyon laban sa kanya. It's a natural process, due process naman natin yan. So, he should be given his day in court, ika nga. Yun ang guidelines dyan. Ngayon, sa mga sa mga preventive suspension, take note, intertwined dyan yung mga rules natin sa notice to explain, kasama na kasi yan dyan, yung hearing and conference, ano? So yung mga notices, make sure kompleto para maiwasan yung misunderstanding at saka at the end of the day yung technicality. Okay, so with that, I hope you learned something from this video, and thank you very much for watching. You can check my other videos, especially dito sa end card, sa mga videos na naka-flash dito, like sa left and right, na you think is relevant, you can watch them also and share with your friends, your family members, your co-workers, your managers, no, mga employers din natin ganun din, ano. So again, thank you very much for staying in this channel, and thank you for your support, and I hope to see you in my next video. God bless.